Mga kahistoryador, ito na, inihahanda na ng Amerika ang Guam laban sa China. Ibinuhos na ng Amerika ang pinakamalaking pondo para sa depensa ng Guam laban sa nuclear war. Gawing bakal at konkretong hindi mawasak-wasak ang Guam. Alam ng Amerika na anumang oras, handang magpaulan ng libu-libong missiles ang China. Hindi lang yan, sa Scarborough Shoal, pumasok na rin ang US Coast Guard kasama ang ating puwersa para harangin ang balak ng Beijing sa isla. Inilipat na rin ng Amerika ang kanilang secret weapon sa Guam at ipinwesto na sa Japan at nakatutok sa China. Bakit nga ba nagmamadali ang Amerika at todo paghahanda? Bakit inilipat na nila ang kanilang mga weapons at inihanda na ang Guam? Panoorin natin. Magsimula tayo sa pinakamatinding balita na nagpapakaba ngayon sa buong rehiyon. Alam niyo ba na naglabas ang Pentagon, ang utak ng militar ng Amerika, ng $1.9 billion o kung sa pera natin ay nasa 117 billion Philippine peso. Oo, mga kahistoryador, ganyan katindi ang ginagawang paghahanda ng Amerika ngayon laban sa China at mga kaalyado nito. Grabe, isipin nyo yan, lagpas sa 100 bilyong piso para lang sa depensa ng isang maliit na isla. Ito ang isla ng Guam. Ano ba ang meron sa Guam? Para sa mga hindi nakakaalam, ang Guam ay isang teritoryo ng Amerika sa gitna ng Pasipiko. Ito ang pinakaimportanteng outpost ng US military na pinakamalapit sa Asia. Nandoon ang kanilang mga dambuhalang bomber plane, mga submarino at libu-libong sundalo. Oo, pero bakit biglang nagpapanik ang Amerika at naglagay ng bilyong-bilyong dolyar para ihanda at palakasin pa ang depensa rito? Dahil alam ng Amerika na ang China ay may tinatawag na Guam Killer Missile, ang DF-26 Intermediate Range Ballistic Missile na kayang umabot sa Guam mula sa mainland ng China. Oo, at hindi lang isa o dalawa ang missile na ito. Libu-libo ang nakatutok ngayon sa maliit na islang yan. Kaya naman binuuna ng Amerika ang isang dambuhalang missile shield o panangga. Hindi lamang basta-basta radar at anti-missile na panangga ang itinayo nila rito. Kasama sa $1.9 billion na ito ang tinatawag na nuclear hardened o pinakamatibay na depensa laban sa nuclear power. Isipin nyo ng mabuti ang ibig sabihin niyan. Kapag sinabing nuclear hardened, ibig sabihin ay idinisenyo ang buong kuryente, linya ng tubig at mga control center ng isla para makaligtas at patuloy na gumana kahit magkaroon ng pagsabog ng nuclear bomb. Alam naman natin na kapag sumabog ang isang nuclear weapon, may kasama itong electromagnetic pulse o EMP na kayang sumunog sa lahat ng transformer, computer chips at kuryente sa isang buong rehiyon. Kaya kung walang kuryente, patay ang mga radar. At kung patay ang mga radar, paano mo babantayan at wawasakin ang mga susunod na missile na paparating? Hindi ba? Kaya naman gumawa ang Amerika ng mga tagong pasilidad sa ilalim ng lupa na balot ng makapal na bakal at semento para kahit magunaw ang ibabaw ng Guam, ang mga missile defense batteries nila tulad ng Aegis Ashore, Patriot at THAAD ay patuloy pa rin na makakatanggap ng kuryente at malinis na tubig para rumesbak at lumaban. Mga kahistoryador, napakaseryosong senyalis nito. Hindi ka gagastos ng ganyang kalaking pera para sa nuclear hardened na pasilidad kung nagbibiruan lang kayo. Ibig sabihin, nakikita ng Amerika ang tsansa na ang totoong digmaang nuklear ay hindi na imposible sa panahon ngayon. Sabi nga sa Biblia, nalalapit na ang kawakasan ng mundo. Pero bago mangyari yun, mauuna o magkakaroon muna ng taggutom.
mga lindol at digmaan, bansa laban sa bansa. Pero wag naman muna sana sa ngayon. Kaya mga kahistoryador, kung todo na ang paghahanda ng Taiwan ngayon, aba ang Amerika ay hindi rin magpapahuli. Syempre, inihahanda na nila ang Guam bilang isang unsinkable fortress o isang kuta sa gitna ng dagat na hindi basta-basta lulubog o susuko kahit pa bombahin ito ng nuklear ng China. Ito ang kanilang magiging kalasag at espada sa oras na sumiklab ang totoong bakbakan. Pero hindi mo rin ba naisip na maliban sa satellite, paano naman malalaman ng Amerika kung kailan at saan ilulunsad ng China ang kanilang mga missile? Mga kahistoryador, mautak ang Amerika. Dahil nito lamang, ipinadala na ng Amerika ang kanilang secret weapon. Lumipad na ito mula sa Guam patungo sa Japan. Alam mo ba na ang RQ-4 Global Hawk surveillance drones ng Amerika ay permanenteng inilipat at ipinwesto na sa Yokota Air Base sa Tokyo? Oo, huwag kayong malito. Hindi ito yung maliliit na drone na nakikita nyo sa mga kasalan o yung nabibili sa online shops. Ang Global Hawk ay isang dambuhalang spy drone na kasing laki ng isang maliit na eroplano. May pakpak ito na napakahaba at kaya nitong lumipad sa taas na 60,000 feet. Mas mataas pa sa lipad ng mga commercial airplane. Ang matindi pa rito, kaya nitong manatili sa ere ng higit sa 30 oras nang walang patayan ng makina. Dahil wala itong piloto sa loob, kontrolado lang ito mula sa malayo gamit ang satellite. Pero bakit ito inilipat ng Amerika mula sa Guam patungo sa Japan? Simple lang ang diskarte rito. Ang Guam ay medyo malayo pa sa baybayin ng China. Kaya kung doon manggagaling ang drone, marami pang oras at gasolina ang masasayang sa biyahe pa lang. Pero dahil ipinwesto na sila sa Tokyo, Japan, literal na nasa harap na sila ng pintuan ng China. Isang lipad lang ng Global Hawk, kitang-kita na nila ang buong galaw sa East China Sea, sa tapat ng Taiwan, sa Korean Peninsula at maging sa hilagang bahagi ng South China Sea. Ang drone na ito ay nagsisilbing mata sa kalawakan ng militar ng Amerika. Wala man itong dalang mga bomba o missile. Ang mga sensors, infrared cameras at radar na nakakabit dito ay kayang tumagos sa makapal na ulap at gabi para i-scan ang bawat galaw ng mga barkong pandigma, submarino at maging ang mga mobile missile launchers ng China sa lupa. Kaya naman bawat kilos ng Beijing, bawat paglabas ng kanilang mga barko mula sa kanilang mga base militar ay agad na nakikita at naire-report sa headquarters ng Amerika in real time. Kaya naman isang napakatalinong hakbang ito, ngunit napaka-delikado rin. Para kang naglalagay ng CCTV sa mismong tapat ng bintana ng kapitbahay mong kaaway mo. Alam ng China na pinapanood sila ng Global Hawk araw at gabi. Dahil dito, lalong nagagalit ang Beijing dahil hindi nila magawa ang kanilang mga sikretong kilos nang hindi nalalaman ng Amerika. Ang paglipat na ito sa Japan ay nagpapakita lang na ang Amerika ay unti-unti nang inilalapit ang kanilang mga puwersa sa frontline para mas mabilis silang makatugon kapag may nagkamaling magpaputok ng unang bala. Samantala, dito naman sa West Philippine Sea, mas lalo pang uminit ang tensyon. Dito sa Scarborough Shoal o mas kilala nating mga Pilipino bilang Panatag Shoal, alam mo ba na ang US Coast Guard ay pumasok na at sumama na sa puwersa ng Pilipinas para magpatrolya sa paligid ng Scarborough Shoal? Alam naman natin kung gaano kakritikal ang Scarborough Shoal. Napakalapit nito sa Luzon. Mga 120 nautical miles lang ang layo nito mula sa Zambales. Ngayon, nag-iba na ang ihip ng hangin. May kasama ng puting barko ng Amerika ang ating mga tropa.
Pero bakit nga ba biglang lumusob dito ang US Coast Guard para magpatrolya malapit sa Scarborough? Ayon sa report, baka raw gayahin ng China ang ginawa nila sa Spratlys, ang magtambak ng buhangin at magtayo ng isa pang artificial island sa Scarborough Shoal para gawin itong isang ganap na military base. Kaya naman hindi na pinalampas ng Amerika ang pagkakataong ito at agad kumilos. Ipinadala ang kanilang puwersa sa West Philippine Sea. Ang pagpapadala ng US Coast Guard ay isang malinaw at matapang na mensahe sa Beijing. Pero syempre, magtatanong kayo, bakit US Coast Guard ang ipinadala at hindi ang mga dambuhalang destroyers ng US Navy? Heto ang sekreto dyan, mga kahistoryador. Ang Scarborough Shoal ay isang pinagtatalunang lugar at kung US Navy ang ipapadala ng Amerika, mabilis itong magagamit ng China bilang dahilan para magdeklara ng giyera o magpadala rin ng kanilang mga sariling navy. Gagamitin ng China ang rason na militarisasyon ng Amerika. Pero dahil Coast Guard na itinuturing na law enforcement o tagapagpatupad ng batas sa karagatan ang ipinadala ng Amerika, wala silang magagawa kundi harapin ito gamit din ang kanilang Coast Guard. Oo, pero huwag kayong paluloko dahil ang mga barko ng US Coast Guard ay may sapat na puwersa at modernong kagamitan para ipagtanggol ang kanilang sarili at ang kanilang mga kakampi. At higit sa lahat, ang presensya ng US Coast Guard sa Scarborough Shoal ay nagpapatunay na seryoso ang Amerika sa kanilang Mutual Defense Treaty sa Pilipinas. Parang sinasabi ng Amerika sa China na subukan niyong saktan ang mga barko ng Pilipinas at hindi lang sila ang makakaharap niyo, kundi ang Amerika. Hindi niyo ba naisip ang timing ng pangyayari ngayon? Isipin niyo ang buong mapa ng Asia-Pasipiko. Sa hilaga, nandoon ang Japan, kung saan nakapwesto ang mga Global Hawk spy drones ng Amerika na walang hinto sa pagmamasid at pagkuha ng impormasyon sa bawat kilos ng militar ng China. Sa Timog Kanluran, nandoon ang Scarborough Shoal sa West Philippine Sea, kung saan ang pinagsamang puwersa ng Pilipinas at US Coast Guard ay nagbabantay para harangan ang anumang tangka ng China na palawakin ang kanilang mga iligal na isla. At sa silangan, nandoon ang isla ng Guam na nagsisilbing dambuhalang depensa na handang sumalo ng anumang ganti o missile strike mula sa China gamit ang bilyong-bilyong dolyar na nuclear hardened defense system. Isa lang ang ibig sabihin niyan, bantay sarado ng Amerika ang China. Isang pagkakamali lang ng China, agad kikilos ang Amerika. Ngunit ang malaking tanong para sa atin, handa na ba ang Pilipinas kung sakaling magkamali ang isa sa kanila at sumiklab ang totoong digmaan? Habang ligtas ang Amerika sa loob ng kanilang nuclear hardened system sa Guam, paano naman tayo? Ano sa tingin niyo, mga kahistoryador? Sapat na ba ang ginagawang pagpapalakas ng depensa ng Amerika sa Guam, Japan at dito sa ating bansa para mapigilan ang agresyon ng China? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa panonood.